Matapos ang paglitaw ng panibagong gate, nagsama-sama ang mga malalakas na hunter sa buong mundo upang abangan ang pagbukas nito. Ngunit nagulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil parang hindi ito mga kalaban. Sumigaw ang mga hunter na susugod na sila para sa malaking laban na magaganap. Subalit napasigaw si Jinwoo na walang gagalaw na ikinagulat ng lahat. Nagtataka si Chairman Woo Jinchul kay Jinwoo kung bakit niya ito pinigilan. Wika ng ating bida na huwag mag-alala ang chairman habang tinatanaw niya ang napakaraming shadow soldier na hindi pa nare-recognize ng kanyang mga kasama kung sino ang mga dumating. Nag-aalala itong si Choi Jong-in kung ano ang nasa isip ni Jinwoo na baka susubukan itong harapin na mag-isa ang napakaraming army. Mag-isang lumapit si Jinwoo sa leader ng army. Pagkatapos lumuhod ito sa harapan ng ating bida upang magbigay respeto sa nag-iisang King of the Dead at nagpakilala na siya si Billion, ang Grand Marshal, at nire-represent niya ang Army of Shadow na makikita ang napakadaming iba't ibang klaseng shadow soldier na nasa harap ngayon ni Jinwoo. Nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari, kung bakit lumuhod kay Jinwoo ang napakadaming army na nakakalabas lang sa gate. Habang hindi naman makapaniwala si Thomas Andre at Leonard Nerman sa kanilang nakita ang mga iba't ibang klaseng creature na nagsisidatingan at wika pa ni Thomas Andre na ang 4 na dragon ay kaya nitong i-wipe out ang lahi ng sangkatauhan. Narealize ni Jinwoo na ito ang mga nakaraang shadow soldier ni Ashborn na ipinapamana sa kanya, kung kaya't dito'y sinabi ng ating bida na ang tunay na digmaan ay magsisimula na. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng emergency conference ang Hunter Association. Gusto ng Foreign Press na magbigay ang Korean Hunter Association ng statement sa recent na event patungkol kay Song Jinwoo at gustong malaman ng Federal Bureau kung nasaan si Song Jinwoo. At mayroon ding isang sikat na TV show na tinatawag na Jimmy Show na gustong magsagawa ng interview kay Song Jinwoo, ngunit sagot ng chairman na hindi nila kilala kung sino si Jimmy Guy. Subalit kung gusto nilang hanapin si Jinwoo, dapat sila mismo ang maghahanap nito. Wika ni Jinchul, hindi ito first time na biglang nawala si Jinwoo at dapat sila ay masanay. At wala nang dapat pang nakakaintindi sa struggles na dinadala ni Jinwoo, kundi ang Hunter Association lamang. Pagkatapos napatingin na lamang sa bintana si Jinchul at iniisip kung ano kayang ginagawa ni Jinwoo ngayon. Lumipat ang eksena sa napakalawak na lugar at naglalakihang bundok habang nakatayo si Jinwoo sa kamay ni Toss at tinatanaw ang kanyang mga shadow soldier na hindi mabilang sa sobrang dami. Wika ni Billion na mas maganda kapag nasa laban na sila, sabay silang aatake sa dalawang grupo, ang grupo ni Jinwoo at grupo ni Billion. Lumapit si Bero at nag-request ito kay Jinwoo na bigyan siya ng test para sa posisyong Grand Marshal, kaya nagulat ang ating bida. Wika ni Bero, bilang isang commander, gusto niyang i-challenge sa isang one-on-one na laban ang Grand Marshal na si Billion, kaya napangiti na lamang ang ating bida. Nagharap ang dalawa at nagmimistulang audience ang mga shadow soldier. At si Jinwoo naman ay parang referee. Nag-release si Bero ng magical energy na usual niyang ginagawa, habang si Billion naman ay hinanda ang kanyang napakalaking espada. Naisip ni Jinwoo kung gumagamit rin din ba ng broadsword si Billion katulad ni Igris, ngunit na-realize niya na malaki ang pinagkaiba ng dalawa sa laki ng espada at sa speed and strength. Naunang umatake si Bero towards Billion, ngunit ang napakalaking espada ni Billion ay biglang nag-iba ang form. At heto na nga mga lords, ang espada ay naging whip o latigo at inatake nito si Bero upang hindi makalapit sa kanya. Habang si Bero ginagamit ang kanyang bilis upang maiwasan ng mga pag-atake. Biglang nakakita ng pagkakataon si Bero, isang opening na makalapit siya kay Billion. Ngunit ang pagkakataon na ito ay isa lang palang trap para kay Bero dahil nahuli siya ng latigo at hindi na makagalaw pa sa pagkagapos nito. Hindi makapaniwala ang ating bida na ganun lang kadali natapos ang laban, subalit worth it pa rin dahil maganda ang kanilang ipinakita at na-realize niyang madali lang na-analyze ni Billion kung paano i-counter ang reflexes ni Bero, kaya hindi na siya nagtataka pa na si Billion ang naging Grand Marshal. Nainis si Bero sa kanyang pagkatalo kaya napasigaw na lamang ito habang si Billion ay parang wala lang. Lumipat ang eksena sa Beijing International Airport. Sinalubong si Liu Zigang ng mga media upang suportahan ng pinakamalakas nilang hunter na nagbibigay ng tulong sa South Korea. Wika ng isang tagapanayam, madami daw ang nagtatanong kung tutulong din ba si Liu Zigang sa ibang bansa. Sinabi ng 7-star hunter, isa lamang tanga ang sasagot sa katanungan na yan. Siya daw ay isang 7-star hunter ng China, ngunit wala siyang confidence para pigilan ng mga nilalang na si Jinwoo lang ang makakapigil.
Biglang napadilat ang mga mata ng 7-star hunter at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita dahil biglang lumitaw ang napakalaking gate sa kanilang bansa. Samantalang nag-report si Yogomon sa King of Berserk Dragon, ang Monarch of Distraction, sa pagbaliktad ng Monarch of Shadow against sa mga Monarch. Kaya nakapag-decide ang Monarch of Distraction na siya mismo ang pupunta upang makipag-deal sa Monarch of Shadow at dapat nilang paghandaan ang nalalapit na digmaan. At makikita ang napakaraming dragon sa likod ng trono ng Monarch of Distraction. Samantalang patuloy pa rin si Bero sa kanyang pagpupursigi na makuha ang posisyon bilang Grand Marshal, ngunit palagi lang itong natatalo sa laban against Billion. Itinigil ni Jinwoo ang labanan at tinanong niya si Bero kung bakit nito gustong makuha ang posisyon sa pagiging Grand Marshal. Wika ni Bero, gusto niyang lumaban na palaging nasa tabi ni Jinwoo. Kaya nakapagdesisyon si Jinwoo, since palaging nasa right si Billion, ilalagay niya si Bero sa left. Biglang lumapit si Igris at sinabing gusto rin niyang palaging nasa tabi ni Jinwoo. Kaya sinabi ng ating bida, sige ikaw naman ang nasa likod. Kaya masayang masaya si Igris habang naiinggit naman si Iron na Tank. Nagtataka si Jinwoo kung ano ang pinagagawa ng kanyang mga Shadow Soldier na parang nagkaroon nito ng kompetisyon. Nagpaligsahan ng mga dragon kasama si Tusk kung sino ang may napakalakas na Blast Breath Fire. Ngunit nang si Tusk na ang gagawa ng Blast Breath, ngumiti lamang ito habang hawak-hawak ang Orb of Avaras. Pagkatapos nagsagawa ng Dragon Blast Breath Fire magic spell ng napakalakas to the point na parang nagmimisto lang poste ang apoy sa kalangitan sa lakas ng Blast Breath ni Tusk. Kaya walang nagawa ang mga dragon dahil may nanalo na. Wika ni Jinwoo, mandaraya daw itong si Tusk dahil gumamit ng Orb of Avaras. Nagtataka si Jinwoo kung ano ang ginagawa ng mga ant soldier. Wika ni Billion, gumagawa daw ito ng maliit na bahay upang makapag-relax ang kanilang king habang nandito. Tinanong ni Billion kung bakit hindi ibinalik ang mga shadow soldier sa shadow ni Jinwoo. Wika ng ating bida, gusto muna niyang makahinga ng maluwag ang mga shadow soldier kaya mananatili muna sila dito sa Dimensional Rift. Tinanong ni Jinwoo si Billion kung nalulungkot ba ito na ngayon ay wala na at hindi niya na makikita pa si Ashborn. Sinabi ni Billion na siya ang kauna-unahang naging Shadow Soldier ni Ashborn nung nakuha nito ang kapangyarihan ng pagiging King of the Dead. At nakasama din niya ito nung nakipaglaban sila against sa mga ruler na naghihimagsik sa Absolute Being. Wika ni Jinwoo, gusto niyang marinig ang patungkol kay Ashborn. Sagot ni Billion, isa itong mahabang storya, my king. Sinabi ni Billion na nagsimula daw siya bilang isang prutas na nakakawit sa World Tree. Kaya nagtataka si Jinwoo kung paano nanggaling si Billion sa isang prutas. Wika ni Billion, ang lahat ng Heavenly Soldier ay sinilang bilang prutas ng World Tree, isang puno na kayang takpan ng kalangitan sa sobrang laki. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bagong bahay ni Jinwoo. Pinagluluto niya ng pagkain ng kanyang ina at kapatid. Hindi makapaniwala ang kanyang ina na magaling pala magluto si Jinwoo. Habang iniisip ng ating bida ang 8 gate na paparating, kaya kailangan niyang warningan ng lahat dahil ang tunay na digmaan ay paparating na. Subalit hindi niya may papangako na lahat ay kanyang maililigtas. At mas lalong hindi niya may papangako na hindi magbabago ang mundo. Nung nakita daw niya kung gaano kalakas ang Dragon King sa pamamagitan ng memorya ni Ashborn, na-realize niya na kayang gawing abo ang lahat ng bagay sa kanilang mundo. At ang susunod daw nitong target ay ang Earth, kaya hindi lang siya ang dapat na maghanda, kundi lahat ng tao sa mundo. Napansin ni Jinwoo na mayroong kumatok sa kanilang bahay at hindi man lang gumamit ng doorbell. Sa pagbukas ni Jinwoo sa pintuan, isa palang special na bisita ang dumating, ang chairman ng Eugene Architecture, at hiningi nito ang oras para makausap si Jinwoo. Naglakad-lakad ang dalawa sa park. Wika ng chairman, akala daw niya na kaya siya gumising sa sakit na eternal slumber dahil siya ay isang special. Subalit na-realize niyang ang isang himala ay hindi madali. Dahil siya lang at ang ina ni Jinwoo ang gumising sa sakit na eternal slumber, hindi niya maiwasang isipin na walang ibang nag-heal sa kanya kundi si Jinwoo lamang. Kaya sobra siyang nagpapasalamat at tinanong ng chairman kung bakit siya tinulungan nito. Wika ni Jinwoo, isa dang trustworthy na tao ang chairman. Hindi daw nito ginamit ang kanyang anak para makuha lang ang gusto nito. Kaya nagulat ang chairman at sobra itong nagpapasalamat at hayaan daw siyang bayaran si Jinwoo at least kalahati man lang sa ginawa nitong pagligtas sa kanyang buhay. Wika ng ating bida, kapag mayroong masamang mangyayari sa kanya, kung pwede sana alagaan nito ang kanyang ina at kapatid. Yan lang ang kanyang gusto. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan ipinakita ni Chairman Woo Jin-chul ang isa sa 8 colossal gate na lumitaw across the globe. At ang videong ipinakita niya ay ang colossal na gate na lumitaw sa Shanghai. Tinanong ni Jin-chul kung parte pa rin ba ito sa kanyang army. Wika ni Jinwoo, hindi ito parte ng kanyang army, kundi isa itong kalaban. Pagkatapos, nilapitan niya si Jin-chul dahil mayroon siyang ipapakita upang maniwala ang chairman sa kanya.
Nilapat ni Jinwoo ang kanyang hintuturo sa noo ni Jinchul at ipinakita niya ang lahat ng alaala ni Ashburn mula nung paano ginawa ang mga monarch at rulers hanggang sa kung paano ito napunta sa mundo ng mga tao. Nahulog si Jinchul sa kanyang upuan at nanginig ito sa sobrang takot. Hindi siya makapaniwala. Akala niya na ginawa ng Panginoon ang mga hunter upang labanan ng mga monster. Ngunit sa ipinakita ni Jinwoo sa kanya, kaya pala nagkaroon ng mga hunter upang may makakasurvive sa pagdating ng napakalaking digmaan. At hindi ito digmaan sa pagitan ng mga tao against monarch, kundi digmaan sa pagitan ng mga ruler at monarchs. Tinanong ni Jinchul kung plano ba nitong kalabanin na mag-isa ang mga monarchs. Wika ng ating bida, tama ka. Sagot naman ni Jinchul, paano siya makakatulong? Pagkatapos nagsagawa ng gathering ang chairman na si Woo Jinchul from 152 countries dahil ito ang request ni Jinwoo. Tinanong ng kanyang tauhan kung ano ang ginawa ni Jinwoo sa office niya kahapon. First time daw niyang nakita si Jinchul na namutla. Wika ni Jinchul, nakita daw niya ang Army of Berserk Dragon at ang leader nito na nagpo-possess ng napakalakas na kapangyarihan na kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng mga hunter sa buong mundo, hindi nito kayang talunin at ang lakas ng kapangyarihan nito ay kaya nitong sunugin ang buong planeta. Nagtataka si Jinchul kung paano kaya tatalunin ni Jinwoo ang ganong klaseng lakas. Tinawagan ni Jinchul si Jinwoo kung nasaan na ito dahil nag-aantay na ang mga bisita. Ngunit bigla itong nag-teleport sa kanyang likod. Wika ni Jinchul, lahat ng tao ay magpapanik kapag malalaman ang totoo. Sa katunayan, mayroong mga countries na hindi kayang i-handle ang kabuluhan. Subalit kung naniniwala si Jinwoo na ito ang tamang gawin, dapat ang buong mundo ay malalaman kung ano ang totoo. Pagkatapos nagkaroon ng international conference sa US at dumalo ang mga president, prime minister, guild master, chairman na naging representative sa kani-kanilang bansa. Naisip ng direktor ng Federal Bureau of Hunter kung ano ang message na gustong sabihin ni Jinwoo sa buong mundo. Ngunit ang akala niya na sasabihin ni Jinwoo ay matatapos na ang lahat ng problema, subalit ang narinig ng lahat ay isang complete opposite. Wika ni Jinwoo, ito ang pinakamahirap na oras sa kanilang lahat. At kapag dumating na ang mga kalaban, kaya nitong wasakin ang lahat ng nasa paligid. Hindi naniwala ang mga dumalo sa mga sinabi ni Jinwoo at kaya lang daw itong pigilan ng mga national level hunter. Wika ni Jinwoo, may mga paparating na daang-daang magic beast na mas malakas pa kaysa sa Dragon Kamesh. Mga dragon na magdadala ng napakatinding disaster na tatatak sa history ng buong mundo. Kaya walang sino mang national level hunter na makakapigil nito. Tugon ng mga taong dumalo sa conference na dapat magpakita daw ng patunay si Jinwoo sa kanyang mga sinasabi. Hindi daw sila maniniwala kung hindi ito mapapatunayan. Ang daang-daang beast na mas malakas pa kaysa sa Kamesh ay hindi ka panipaniwala. Kaya wala na daw sa tamang pag-iisip itong si Jinwoo. Itinaas ni Jinwoo ang kanyang kamay at gumawa ito ng napakaraming gate na ikinagulat ng lahat kung paano nakagawa si Jinwoo ng gate. Wika ng ating bida, ang mga kalaban ay kayang gumawa ng sariling gate katulad niya at medyo matagal silang makakarating dahil sa dami ng bilang ng kanilang army. Nagulat ang lahat sa sinabi ng ating bida, kaya nagtanong ang direktor kung totoo ang mga sinabi ni Jinwoo, ano ang dapat nilang gagawin. Wika ng ating bida, kailangan nilang tumakbo at nakikiusap siyang lumayo ang lahat ng mga tao sa Colossal Gate. Matapos ang hearing, ang lahat ng mga tao ay sobrang natakot at umalis kaagad sa kanilang bahay at nagpunta sa lugar kung saan malayo sa Colossal Gate. Pagkatapos, bumalik si Jinwoo sa ibang dimension kung saan doon nagstay ang kanyang mga shadow soldier. Tinawag niya si Bero at pinadapa niya ito sa ground. Wika ng ating bida, ito bang sinasabi mong maliit na bahay? Mukhang hindi daw bahay ang nakikita niya. Wika ni Bero, akala daw niya maliit lang ito para sa kanyang king. Ngunit nagtataka si Jinwoo bakit naman mayroong flag sa itaas. Binaba ni Bilyon ang kanyang ulo dahil siya pala ang may idea nito. Tinanong ni Jinwoo si Bilyon kung ilan kaya ang troops na meron ng kalaban. Wika ni Bilyon, naaasahan ng ating bida ang kanilang bilang na lumampas sa 100 times o mas marami pa. Kaya naisip ng ating bida na nasa 10 million soldier ang bilang ng kanilang kalaban. Pagkatapos, nagkaroon ng isang panayam ang isang S-rank Canadian hunter na si Jay Mills na hindi daw porket isang magaling na hunter si Song Jinwoo, paniniwalaan lang lahat. At mayroon pa itong message para kay Song Jinwoo na kahit kaunti daw, hindi siya natatakot sa mga sinasabi ng ating bida. Ipinakita ni Jinchul kay Jinwoo ang balita. At ngayon daw, ang mga Canadian hunter ay nagsimula ng mag-rally para kay G-Mails. At dagdag pa ng chairman na ang ibang bansa na may malakas na hunter kagaya ng India ay naghanda rin ng sarili nilang raid para sa pagbubukas ng Colossal Gate. Wika ng ating bida na hindi niya kayang i-handle ng sabay ang 8 gate. Kaya magsisimula siya sa China upang madali lang niyang maprotektahan ang kanyang pamilya since malapit lang ito sa bansang Korea.
Pagkatapos ipinakitang dumating na si Jinwoo sa China at sinalubong ito ng 7-star hunter na si Liu Zigang. Akala ni Jinwoo na sasalubungin siya sa isang government official, ngunit hindi niya akalaing si Mr. Liu Zigang ang sasalubong sa kanya. Wika ng 7-star hunter, nakita daw niyang may dalang placard sa mga official, kaya siya na ang kumilos para mag-escort para kay Jinwoo. Nakita ni Jinwoo na kahit nasa airport pa lamang sila, nakikita na kaagad ang Colossal Gate. Habang ipinakilala naman ni Liu Zigang ang 100,000 strongest hunter ng China na sobrang ikinagulat ni Jinwoo sa sobrang dami at naisip niyang sa dami na ito ay posibleng mayroon silang chance sa mga kalaban. At ipinagmalaki pa ni Liu Zigang na ang lahat ng mga ito ay mga high-skilled hunter. Napansin ni Liu Zigang na parang magbubukas na ang gate, kaya tinawag kaagad ni Jinwoo ang mga shadow soldier na ikinagulat ng 7-star hunter sa sobrang dami at mayroon pang iba't ibang klaseng mga creature. At napawika ang 7-star hunter na nasa ibang level ang mga creature na ito. Nagalit si Bero kay Liu Zigang dahil nakatayo ito sa left side ni Jinwoo at yan daw ang kanyang spot, kaya kaagad itong pinarelax ng ating bida. Napansin ng lahat ang pagbukas ng gate, ngunit wika ni Bilyon na wala man lang siyang nasense na kahit anong presence. Kaya nagtataka ang ating bida, kaya tinanong niya si Bilyon kung ano ang nangyari sa ibang gate. Wika ni Bilyon, base sa kanyang narinig sa ibang soldier, pareho lang naman ang nararamdaman nila na wala pa ring presence sa pagbukas ng gate. Kaya naisip ni Jinwoo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lahat ng gate ay walang laman. Akala daw niya na hahatiin ng mga monarchs ang kanilang soldier upang ipakalat sa buong mundo. Subalit na-realize ng ating bida na parang ipapadala ng mga kalaban ng kanilang soldier kung saan malayo sa kanya. Pagkatapos ipinakita si J-Mills na naghanda sa pagbubukas ng gate kasama ang mga Canadian hunter at sinasabi niyang ang lahat daw ay naloko ni Jinwoo. Maninindigan sila sa kanilang paniniwala habang ang iba ay umaasa na tutulungan ni Song Jinwoo. Samantalang ang nasa likod ng mga hunter ay mga nagrarally na hindi nila susukuhan ng kanilang bansa dahil poprotektahan sila ng mga hunter. At ipapanalo daw nila ito kahit anong klaseng beast ang lalabas sa gate. Nagbukas ang napakalaking gate habang si J-Mills ay napangiti na may napakalaking kumpiyansa sa sarili. Napawat the heck ang mga hunter dahil sinabi daw ni Jinwoo na mapupuno ang gate sa napakaraming beast, kaya napagtanto nilang binubula lamang sila ni Jinwoo. Lumabas ang Monarch Distraction sa gate at nakita nilang isang beast lang pala ang makakalaban nila. Subalit napansin ni J-Mills na parang isang tao ang lumabas sa gate. Lumapit ang Monarch of Distraction sa mga hunter at tinanong kay J-Mills kung siya ba ang king sa lugar na ito. Nagulat si J-Mills kung paano nakakapagsalita ang isang beast, kaya naisip niyang ito pala ang ginagawa ni Song Jinwoo, nagre-recruit ng mga soldier galing sa gate. Naisip ni J-Mills kapag sasabihin niya na isa siyang king, ito kaya ang tamang pagre-recruit ng beast at pagkatapos susunod na ito sa kanya. Kaya pangiting sinabi ni J-Mills na siya ang king. Wika ng Monarch of Distraction, hindi ikaw ang king, wala siya dito. Samantalang tinanong ni Jinwoo kung ano na kaya ang nangyayari ngayon sa Canada. Kaya gumawa ng paraan ang tauhan ni Liu Zigang. Tinawagan ni Jinwoo si Agent Adam White at tinanong niya kung ano ang nangyayari ngayon sa Colossal Gate ng Canada. Wika ng agent, nandito daw siya ngayon sa malapit lang sa gate at nag-provide ng backup. Kaya tinanong ni Jinwoo kung bakit ito pumunta ng Canada. Sagot ng agent, ito daw ang kapitbahay ng kanilang bansa. Hindi daw nilang pwedeng tingnan lang ang Canada na babagsak at hindi lang naman siya ang nag-iisang agent na nakadispatch. Kaya nainis si Jinwoo dahil hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. Tinanong ng ating bida kung ano na ang nangyari sa gate. Wika ng agent, same pa rin sa ibang gate, walang laman. Kaya sobrang nagpapasalamat si Jinwoo, subalit biglang sinabi ng agent na parang mayroong lumabas sa gate. Kaya biglang napadilat ang mata ni Jinwoo. Wika ng agent, isa daw itong tao. Isang tao ang lumabas sa gate. Kaya kaagad sinabi ni Jinwoo na tumakbo ka na, Adam. Lumayo ka dyan, sumakay ka ng sasakyan, pumunta sa kahit saan basta sa pinakamalayong lugar. Habang si Agent Adam White ay napatulala na lamang at sinabi niya kay Jinwoo na ang mga top level hunter ay bigla na lang naging abo. Kaya napasigaw si Jinwoo sa sobrang pag-alala kay Agent Adam White at naisip niyang ang tanging na lamang niyang magagawa upang mailigtas si Agent Adam White ay kontrolin ang Shadow Soldier na inilagay niya. Hinawakan ng High Orc Shadow Soldier ang kamay ng agent, ngunit nasa harap na nila ang Monarch of Distraction at sinabing, saan ka pupunta, Shadow Soldier? Pagkatapos ipinakitang si Adam White ay nagulat sa kanyang nakita. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!